Yung massage mo naman, may espada. Slanting na lang. Slant namin Di daw. ba may slanting na ngayon? So, ano namin kasi sa marriage namin, talaga yung pinahawak namin promises ni God. Oo, yun. So, kaya from the beginning, wala eh. Kasi siya nag-resign sa work kasi alam mo naman, yung nakikipag-deal sa Kasi maganda BIR, yung accountant siya eh, nakipag-deal sa Tapos, Chinese yung may-ari. Yung umpisa, hindi pa ako Christian. Talagang enjoy ako kasi talagang hindi ko alam yun kasi accounting sa accounting department ako. So, yung mga iba lumalabas. So, ito yung kailangan namin kaso ganun, pera na sila. Ang company kasi binabayaran ng mga Chinese, ano namin, may pera na yung So ngayon, nung nag-absent, ako na, akong pinagawa. Ay, ang laki pala ng ng tone. Yung hindi tatakbo ang mga papeles mo. That time, hindi that time. Tapos pag ako naman, pag ino-audit na ako, sasabihin ko, manghingi ka ng 30,000, malaki na masyado yun. Wala nang audit. Sabi ko, ako naman noon, medyo ano pa ako, matigas pa yung ulo ko kasi bakit may makita ka ba diyang mali sa kapag may makita ka, bayaran ko yung 30. Hindi talaga lumayag. So nung nag-English na ako, dati pumapayag ako, sige na lang, ganyan. Kasi ganun talaga puro lagay sa BIR. Lahat sa atin noon pa yan. Nung nag-English na ako, parang siniran ko na. So ayaw talagang hindi ko kaya sila. So nag-resign na ako. So yun yung namin nung struggle. So, teacher lang, magkano ba yung sweldo sa UP? Mga 4,000 naman. Ang hirap talaga. Hirap na. Pero thank God kasi we serve God. So maski nasa ganung area na yun na marami actually yung testimony namin super talagang kasi yung nakapagturo siya, hindi naman siya qualified magturo kasi wala siyang master degree. Pero lahat ng ayaw siyang tanggapin. Pero nung nag-apply siya, kasi naka-UP, tinanggap siyang magturo. UP Manila. Oo, wala siyang masteral degree. So yung makita mo yung talagang ginawa niya. Lahat ng school. Oo, dati hindi namin kayang, kasi nung pa siya, hindi pa siya sa UP at sa Manila, hindi namin kayang mag-rent. Hanggang 2,000 na ang kaya namin. So may rental kami doon sa condo. Tapos nagpapa-Bible study kami kasi isa sa magandang church talaga na naatinan namin yung Cathedral of Praise. Kasi talagang tututukan ka eh. Kailangan meron kang Bible study sa bahay mo, ganyan pag naging member ka na o naging active ka na sa kanila. So pinaalis kami. So ngayon sabi ko, Lord, 2,000, wala na ngayong 2,000 dito, bigyan niyo naman ako ng another 2,000 na sa area, sa Pasay pa kami dati. Tapos nung may nakita ko, nirepair ng friend ko, pero mo akala ko mahal, kasi 2-story siya, townhouse, tapos 2 bedrooms. Tapos tinanong ko magkano po, sabi niya 2,000 lang. Sabi ko, kasi pinuha namin. Tapos ang nangyari, Bible study na naman kami. Tapos may member ako na medyo namatayan. So sabi, nagkasakit yung anak niya, namatayan siya na nakatulong sa kanila. So sabi ko, sige dito ka na lang sa baba, wala namang natutulog. Nagalit na naman yung may-ari. Sabi, kung sino-sino pinapapunta ninyo dito, ganyan sa Bible study na saka so pinaalis na naman kami. So hindi ko na so naghanap na naman ako ng pang-rent. Sabi ko, at that time, wala ako na sa Saudi ako nag-work. Nagtuturo ako sa Saudi. Pero ang maganda, tinutulungan kami ng mga kapatid ko. So ngayon, eto na, sabi ko, gusto ko sa Quezon City ako. Ang Quezon City, sobrang mahal yun. Sobrang kasi, maski na pero Lord, bigyan mo ako ng 2,000 sa Quezon City. Tapos naghanap na ako, wala na ako makita. Tapos may nakita ko na nakapaskil sa sa poste, tinawagan ko. Sabi niya, oo, mayroon ako kaya lang nakuha na 5,000 ang ganun. Tapos, halika pumunta. Tinaya ba naman niya ako na puntahan mo, nandito ka lang din. Tapos tingnan mo, nakita ko na talagang maliit lang, 5,000. Kuha na kaagad. Tapos sabi niya, may naalala ako, mayroong isa akong friend na nagpagawa ng bahay bago.
na parang two duplex. Tapos tinignan ko, sabi niya, tingnan natin. Pinakilala ako. Tapos nakita ko, wow, marmol. Tapos wood party, pati sa ano talagang 2-story, 2 bedrooms. Sabi ko siguro mga ganun lang ang fixed mahal ito. Pero nung tinanong ko si Mrs. Mito, sabi ko, magkano po? 2,000 lang. Ganun talagang, alam mo, talagang tuwang-tuwa kasi ang ganda-ganda ng bahay. Tapos, ano pa, so blessings na naman ni Lord. So ganun yung ano namin talaga na we live by faith. Yun yung isa na pag nagkakaroon kami ng disagreement, iniisip ko na lang ako, ayaw kong ma-hinder yung mga blessings. Di ba nag-i-hinder yun? Kasi if you study the word, kailangan sundin. So although may pride ka, although may inis ka, talagang tanggalin mo na kasi ayaw kong ma-hinder yung blessings. So nung time na mag-abroad na kami, ito yung nangyari, wala kami pera na papunta sa Ay, abroad. before yan, punta na sa abroad, ano? So, ang isang advisor namin, si Pastor Jessica, sa Cavite siya, lead disciple ng pastor sa Laguna, Cavite, Cavite. So, bale, sabi niya, ang pinaka-advise ko, dapat din mag-asawa, mag-pray at least once a day. Kasi hindi kayo mag-pray-pray, hindi kayo nag-agree. Kung meron kayong, di ba, di pagkakaunawaan, o dapat mag-agree kayo magkasundo. So yun, sa sinusunod namin yun. Ganun. And then, so kahit na nasa Saudi ako, tuturo sa Aramco, sa studio, still, ayun, prayerful pa rin kami. So, bale, ngayon, kaya tuloy-tuloy blessing ni Lord. Pagka nakita ni Lord na talagang sinisiju sila, bale, inuuna yung isa. So, nung pumunta sa Saudi, di ba, mahal ang placement? Even at that time, mahal na rin ang placement. You're talking after the Gulf War. So, mga 1990. So, yun, wala kaming pang-placement. So, ngayon, sabi, nag-praise siya na kami. Kasi before, nung ano namin, nag-pray and fast kami. Prayer and fasting kami once a week. So, yun yung very powerful talaga. Kasi wala kaming pera. Kasi yung pagkain namin, yung hindi pa siya nakapag-work sa UK, saka sa doon lang, halimbawa, magluluto ako, nagtitipid ako. Kaya nagtitipid ako kasi pera, kaya yun yung ano niya, matipid talaga ako. Magluluto ako isang beses na. Halimbawa, 6 na isda nilulutuin ko. Sabihin ko sa kanya, isang isda lang, kakanin mo ba yung tanghali? Pagkainin kasi medyo matakaw-takaw. Pagkainin mo ba yung Love is patient. Medyo matakaw. isa, wala kanin talaga. Kasi tag-isa kami, ako isa, ganon ang layo lang. Amoy ko na lang. Medyo matakaw. Pero, yun na nga, yung nag-apply na siya sa Inasal. Kasi sabi ko, I'm tired of being poor. Yes. Diba? Let's resign. I'm tired of being poor. Ayaw ko na maging poor. So, siyempre, prayer and fasting kami. Prayer and fasting. Eh, pagkaano din, o, diba? Kailangan yun. Ganun kasi, ewan ko yung So, personality. medyo rich na, dalawang isa na. Dalawa na ngayon, dalawa. Umihirit niya, tas ko lang. Yun na nga, nag-apply sa ako. Mag-apply ka nga to sa lahat ng mga students sa dati sa Rosula. Wala pa hindi pa sa dati sa Ilubig pala. Kasi sabi ko sa yung buhay namin, makulay talaga, supernatural. Sabi ko, Tony, mag-apply ka nga kasi kung natulungoso lang siya, hihip ng sweldo, kaya nagtatanong ko. Kasi yun minsan hindi kaya galing. Yung kapatid ni Yung Christine isda, Carter. tatlo So, lang ako. galing lang sa... Oo. So, bali, inaniya ako kasi kulang na ano. So, pero hindi rin nag-ano kasi mura lang So, sa sweldo. so anyway, Anyway. nung day nag-apply, sabi ko mag-apply ka nga Tony sa ibang mga eskwelahan. Eh, hindi nga siya masteral degree, wala siyang ano, kumbaga sa ano, wala pa siyang let exam. As teacher, bakit ka kasi kumuha nung binata ka? Ngayon na may asawa na tayo. Sisi. But anyway, kumuha kami ng ano, ng yellow page pa, sinulatan lahat, pero dalawa lang nga true
through prayer and fasting, dalawa ang sumagot, yung De La Salle at saka UP, na magkahanay pa sa UP PGH, UP Manila. So doon siya tapos sinabihan pa siya ng mga deal na pag hindi ka nag-masteral degree, hindi ka namin parang inisip mo pala, ang daming nag-apply na may masteral degree, bakit pa siya kinuha, di ba? Si Lord talaga. But anyway, talagang nung nag-apply na siya ng masteral na nag-enroll, alam mo, hindi kami nagtitipid, maski wala kaming pera. By faith talaga sa De La Salle siya. Sobrang mahal ang De La Salle. So anyway, buti na lang, nagbabayad kami, sabi namin. So nagtuturo habang nag-aaral. Oo, tapos si Lord nagpadala na naman ng mensahero. Sabi, Brother Tony, nag-aaral ka pala sa De La Salle, ba't hindi ka mag-apply ng scholarship? So sabi niya, bababa ng grades ko sa tulad. Oo, Mas mataas pa ang grades ko kaya sa kanya. Sabi ko, sa inisip mo pala, paano kaya ito mag-qualify? No? But anyway, trinay lang niya. So in short, nabigyan siya ng scholarship. Financial assistance. No, walang bayad. So sabi nung oo, talagang Tapos binigyan 100% pa ang discount. Oo, 100% sa De La Salle. So ngayon, ang ginawa, hindi nag-apply siya sa i-maintain mo lang yung 85% mo na 2.0. that is 2.0, 85%. So pray na naman kami. Ganun, hirap na hirap siya kasi ang hirap ng ng De La Salle, naging teacher pa niya si Brother Andrew. Gonzales. Naging DepEd secretary ni Joseph Estrada. So lahat doon, pag nag-i-enroll, nag-equip kasi ganun daw sila na bumabagsak. Naging teacher niya, hindi na siya makapag-ano. Pero through prayer and fasting talaga, ang mga grades niya, minsan ay 100, minsan 95. Tapos kay si Brother Andrew, nagulat kami, 100 yung binigay sa kanya. Kasi lahat ng pinag-aralan niya, kasi lahat bibigyan sila Supernatural. Supernatural, nagpipray Walang tayo mag-aaral eh. By time, tapos nag-aaral. Yun lang, inaral niya, nung lumalabas sa exam. Yung hindi niya naaral, hindi lumalabas. So talagang ganun po. So natapos na niya yung kanyang witness station. Yes. Ngayon ito na naman. Kasi nga, that time talagang, sabi Mr. Mendoza, you cannot graduate masteral degree if you do not pay thesis na. Wala kami ganung pera. So, 10,000 pa dati. tapos mayroong mga temptation. Ayan, may mga temptation din. Pero, ang namin, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all shall be given unto you. The kingdom of God and His righteousness. Pero na, may nag-aano na kay Tony. Sabi niya, magturo tayo sa Simply kasi ang dami kailangan na. Without permission sa UP kasi bawal yun. Kasi may na sila, may sweldo. Sabi, total wala namang gabi naman after the office hour. So, ang ginawa namin, dahil unrighteous yata yung Tony, although we need the money, kaya lang unrighteous. So, ang nangyari, sabi ko, bakit hindi mo i-try na magpaalam kay Dave? Sabihin mo, gagamitin mo sa thesis para matapos ka. So, yun, sinabi niya, hindi pumayag si Dave. No, I will not allow you to teach there, sabi niya. Kasi nag-sign ka ng contract dito. But sabi niya, why not apply for scholarship? Yung babayaran daw ng education assistant, parang assistant para sa thesis mo. So ngayon, pray na naman kami. Alam mo, ang nangyari, di sumulat si Tony, dinala doon. Sabi nung, in-discourage siya ng mga kasamahan niya. Kami nga, tagal na namin nag-apply ng mga educational assistants, hindi nga kami nagbibigyan, walang pera. So in short, prayer kami, dinala doon, na-approve. Tapos may blessings pa si Lord. Sabi ni, we will pay everything and you don't have to attend your class. Parang 1 year with pay. Na 1 year leave with pay. So binigyan ng bonus na naman kami ni Lord na, di ba, miracle, na hindi kami naniniwala doon sa mga sinasabi ng mga tao na, ay, walang pera ang UP. Pero sa kanya, hindi lang 1 year, baka sobra na.
Oo, so Punta na tayo, mag-jump kami, no? Kasi, kumahanin mo yan, bukas na tayo mag- So, bale, kasi ano pala, mga 1/3. So, ano na, sabihin natin na nasa Saudi na, kasi naka-apply, at walang placement fee. kasama ang pamilya. Kaya kasi sa Aramco, tapos may pag-code 11, ang ibig sabihin you can bring your family. So, mas mataas pa yung rank ng isang teacher kaysa doon sa mga engineer, sa mga nurses. So, mas mataas pa yung rank, pwede mo dahil yung family mo. So in short, binigyan siya Yeah. ng mataas Oh, na tapos rank. habang nandun, siyempre doon hindi kasama yung family, kaya yung mga kasama ng mga teachers, sabi, pag dito tayo, mga bachelor tayo na, yung sinasabi ni Pastor Rodel, no? Yung mga temptation, kaya single tayo lahat dito. Tapos sabi ni easy lang for yun. Tapos, pero ang sa akin girl is umiwas ka. Kasi kung mong gagawin, hindi gagawin ng asawa mo sa'yo. Diba? That will be unfair para sa kanya. Sa Philippines siya, pero ikaw sa Saudi, pero ganun din yung sa akin. No? So, yun yung pagiging righteous na yun, yun nga, against ka sa evil, no? Hindi like so, nung pag-uwi namin, ang nangyari ay mag-jump kami, no? Hindi, konti na lang. Para dinadala ko sa updated na, konti na lang kasi ilan yung first part, ito lang yung last part. Ako naman, concise na ako magkwento. Yung mga lalaki, concise na ako. So, bali ang niya, yung anak namin, kailangan pumunta sa Hong Kong kasi mag-18 years old na siya para maging permanent resident. So, he had to come here, iniwan niya yung kanyang work sa call center sa Pilipinas. Kasi nagkasawa siya na So, yun. So, kailangan na higher income. So, dito siya. From call center, dito, parang, alam niyo yun, headhunter. Executive na recruitment dito sa Hong Kong. So, 3 years siya. So, ang nangyari doon, may isang trial siya. Trial doon is, nag-try siya kumuha ng kliyente sa sarili. Nalaman ng boss, no? Kasi dapat lahat papasok doon sa company. Nag-try siya ng gano'n. So, ang nangyari, nag-apologize siya. So, nagtatuwa kami kasi righteousness yung tinuturo namin sa kanya. So, ang nangyari doon, pinatawad siya. And pero at this time, inaaral niya yung business. 3 years, naka-notes. Kasi parang inaano sa kanya ni Lord na uuwi, yan din ang business na itatayo. So in short, after 3 years, nagpaalam na siya. Ayaw ng boss, kasi ginugroup siya maging manager. Either Australia, sige sabihin mo lang, Singapore, sige kasama yan. Pero sabi niya, stay siya, pero of course, hindi naman Christian. So uwi sila. And in short, yung kanyang business in less than 3 years, naging Asia yung clientele, recruitment. In less than 7 years, naging international. Kaya meron office sa Japan, sa Hong Kong, at ano na siya, early 30s. Tapos hindi nagtagal, nagka-dream house na rin siya. Kaya sa likod kami ng SM Fairview in Brittany. No? So, kaya, and then ngayon, ang nangyari dito is yung pumunlad siya at ang bigla yung ginagawa ng mga missionary niya magulang, nag-hold sila ng mga outreaches sa mga may hirap na community with the, in coordination with the local churches. So nagbibigay sila ng mga pagkain, nagbibigay sila ng mga educational supplies, tumutulong sa mga churches in other words. So tapos kanyang office pinapagamit ko sa church para mag-Bible study. Sa office, nag-prepare din sila sa nagpapasting ng Bible study. Kaya hindi kami nagtaka kung bakit tinaas ni Lord. Tapos yung interview siya ng DZAS at saka ng 700 Club. Kasi ano siya, Kuwarang OFW. Sinabi niya, kaya ako umunlad dahil generational blessing. Mula sa magulang, tapos kahit hindi ako nakatapos. Ito naman, first to second year lang siya. Tapos sabi niya na pag-leadership, wala kang experience, hindi wala kang experience pertaining business. Sabi niya, kung anong nababasa ko sa Bible, yun ang ginagamit ko sa leadership sa mga tauhan. Umabot ng more than 40 ang mga tauhan niya. Ngayon, ang latest is ang office na niya
ay sa harap lang ng SM, nasa Ayala, Terraces, Malaming Fairview. Doon siya yung Radin Stack Recruitment Group. So I think the name says it all, Radin Stack, no? Ang influence talaga si Lord. At yun din ang sa amin. Yung talagang inuunan namin si Lord, as much yan, yung tulungan kami ni Lord para i-live yung ganung life. So, yun po. Okay. Thank you so much. Bigyan pa natin ng pagkakataon si Pastor Edward. Natapos yung mga LDR, Pastor Arman, all this time.